Mga kapatid, totoo ba na malapit na ang katapusan ng mundo? Marami ang nagsasabi na hindi na aabot sa 100 years ang mundo o malapit na itong magwakas. Alamin po natin sa Biblia kung ano ang propesiya ng second coming of Jesus Christ. Bago mangyari ang kanyang pagparito, ito ang sinabi sa Zacarias 13 verse 7. Ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa tagapag-alaga ng aking tupa, laban sa aking lingkod. Patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Dilipunin ko naman pati ang maliliit. So sinasabi dito ng Panginoon na mayroong tabak na kikilos para sa tagapag-alaga ng tupa. So ibig sabihin, siya ay papatayin. So papatayin ang pastol. Sino ang pastol na iyon? Sa John 10 verse 11, mismo ang Panginoong Hesus ay nagpakilala. Ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. Inalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. So ibig sabihin, sa Zacarias ay binabanggit kung sino ang pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sinabi ni Hesus sa mga tagasunod niya, iiwan ninyo ako lahat ngayong gabi. Dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalan ang mga tupa. So, ang ibig sabihin, nung tayo ng ating Panginoon Hesus, siya ay pumunta rito upang ipanganak at ipako sa krus, siya ay sinasabi sa propesiya ng propeta Zacarias na siya ang tagapag-alaga ng tupa na papatayin. Kaya nga, ang mga tupa, ang binabanggit dito ay ang mga Israelita. Pag siya'y namatay, sabi diyan, mga ngalat at magkakawatak-watak sila. Kaya sinabi ng ating Panginoon Hesus sa Lucas 21 verse 24, ang iba sa kanila ay papatayin sa espada at ang iba na may dadalihing biyag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. So, ibig sabihin ito, nung time ni Jesus Christ, nang time siya nangangaral ng mabuting balita, ay siya mismo ang nagsabi na ang Israel ay sasakupin ng mga hindi Hudyo. Kaya nga sinasabi, ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang matapos ang tinakda ng panahon ng Diyos. Ibig sabihin, may nakatakdang panahon. Ano yung panahon na yun? Para maunawaan po natin, dahil nung pinako ang ating Panginoon Hesus, the time is 30 AD. 30 AD ay, sabi nga ay, namatay ang Panginoon Hesus at sinabi niyan magkakaroon, sabi niya, nagkawatak-watak ang mga Hudyo. Kaya ang Hudyo daw po ay sasakupin, ang Israel ay sasakupin 70 AD. Titus destroy Jerusalem. So, ibig sabihin, sinakop niya ang Israel. Maraming mga bansa ang sabi diyan na sumakop sa Israel. Ang pinakamatindi dito, 6 million Jews were killed in Holocaust from 1941 up to May 8, 1945. Ibig sabihin yung time ng World War II at yung time ni Hitler. So, ibig sabihin, talagang pinatay sila. Maraming sumakop sa kanila.
Kaya binabanggit ng Panginoon Yesus, noong Jerusalem, sinakop ng mga hindi Hudyo, isa na doon si Hitler. Isa na doon yung mga Palestino. Isa na doon yung mga iba't ibang mga bansa na talagang umalipin sa kanila. Kaya sila ay nangalat. Isipin mo, nung sinasabi ng ating Panginoon Yesus, 70 AD hanggang 1945 AD ay nagkaroon ng matinding pagsakop sa bansang Israel. Kaya kung pag-aaralan po natin, bakit ganoon katindi ang pagsakop? Sabi nga, may tinakdang araw ang Panginoon sa kanila hanggang sa matapos yung tinakdang araw. So yun po yung nakita po natin dun, napakatagal ng panahon yung pagsakop sa kanila ng iba't ibang bansa. Kaya sinasabi sa Oseas 6 verse 2, sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. At sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. Sabi niya, after 2 days, we will revive us. So sabi sa English, on the 3rd day, we will restore us that we may live in His presence. Para maunawaan po natin, bakit may binabagit na 3 araw na sinasabi dito sa Oseas? Maraming sinasabing araw kasi po yung araw sa atin ay iba ang araw sa Panginoon para maunawaan po natin. Basahin po natin ang 2 Pedro 3 verse 8. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Kaya sabi nga, sa Panginoon, yung 1,000 taon, isang araw. Kaya nga binabanggit sa Hosea, after 2 days, will restore. Sinabi pa sa awit, 90 verse 4, ang 1,000 mga taon ay para lang isang araw sa mata mo, Panginoon. So, binabanggit dito kung ano ang nangyari. Kaya sabi, after 2 days, i-restore, sabi sa Hosea, sa loob ng 2 araw, palakasin niya tayo. After 2 days, will revive us. So, i-revive pala ng Panginoon ang bansang Israel after 2 days, o ibig sabihin, after 2,000 years. Kaya kung papansinin pa natin, simula na namatay si Kristo ng 30 AD, sinakop ang bansang Israel noong 70 AD hanggang napakatagal na panahon hanggang sa dumating si Hitler. Sinakop pa rin sila. Kaya after 2 days, so ibig sabihin, yung 1,000 years ay first day at ang 2,000 years is second day. Ibig sabihin, muling tinayo ang Israel noong May 14, 1948. Sabi niya, ni-revive, inayos ng Panginoon. Kaya nga, sa history, malalaman po natin, karoon ng first minister ang bansang Israel noong May 14, 1948. Si David Ben-Gurion. So, sinabi rito, the state of Israel is born. So, sabihin talagang yung time na yun muling ni-revive ang Israel. Ang sabi nga sa propesya, palalakasin ko kayo in 2 days. I-revive, aayusin. Kaya nga, nung time na ang Israel ay inayos na ni-revive na ng Panginoon, 6 days war in June 8, 1967. Israel's victory. 5 bansa kumalaban sa kanila, talo lahat yung 5 bansa na yon. Dahil ni-revive na ng Diyos ang Israel. Kaya Israel ngayon ay talagang marami na silang mga high-tech
na weapon, high-tech ng pagdigmaan. Kaya sinasabi rito, balik tayo sa Hosea chapter 6 verse 2, ang sabi niya, sa ikatlong araw tayo kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. In the third day, He will restore us that we may live in His presence. So, ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon ay sa ikatlong araw, sabi diyan. Kung babasahin po natin, kung sumahin po natin mga kapatid, mula 30 AD hanggang 1030 AD, yung first day. Pero yung first day na iyon talaga naghirap ang Israel. And second day is 2030 AD. Pero sabi nga, yung binanggit dito, ni-restore, ni-revive ang Israel ng Panginoon in second day, 1948. Ang kanilang ni-restore ng Panginoon. Ibig sabihin, malapit nang bumalik si Lord. Itong 2021, malapit na at papasok na tayo sa tinatawag dito third day. Pumasok na tayo dito. So, ibig sabihin, kaya mabasa natin, sabi nga, in third day, sabihin, another 1,000 years. Kasi ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. Kaya sabi, in third days, sabi nga dito, ay kanyang ibabangon tayo sa kanyang harapan para mabuhay. Restore and we live in His presence. Mabubuhay tayo sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang presensya, sa kanyang harapan. Kaya sinasabi rito sa Pahayag 20 verse 6, mapalad at banal ang makabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ay kalawang kamatayan. Magiging pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito ang binabanggit ni Hosea, the third day, another 1,000 years. Kaya nga, another 1,000 years, anytime sa panahon natin ngayon, ay pwede nang dumating ang ating Panginoon Hesus. Anytime. Yung pagpasok pa lang ng year 2000, ay pwede nang dumating ang ating Panginoon Hesus. Pero siyempre, ang Ama lang nakakaalam nito. Ang Ama lang ang nakakaalam. Sinabi ng ating Panginoon Hesus, ang ating pagbabalik ay ang Ama lang nakakaalam. Ibig sabihin, nag-aantay siya ng hudyat ng Ama nung siya ay babalik na, second coming. Pero kung sinabi nga ng Panginoon sa 2 Peter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. So mga kapatid, itong propesya na ito na sinasabi sa Bible, talagang malapit nang bumalik ang ating Panginoon Hesus. Kumbaga hinog na. Hinog na ang kanyang pagbabalik. Pero nais ng Panginoon na lahat tayo ay hindi mapahamak, kundi tumalikod sa ating mga kasalanan. Kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Ano man ang iyong sekta, ano man ang iyong relihiyon, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Lahat tayo, buong mundo, buong Pilipinas, ay gusto ng Diyos na maligtas. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.